Hello Kathden fans! So ito na nga ha, itong eksena na ito mga kasombreros ni Mamaha Salvador na kung saan ay may alam din sa heart status ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Ay parang may chika siya, no? Parang since close din sila ni Daniel Padilla mga kasombreros. Yung dito ngayon, yung expression kasi ni Mamaha Salvador, labas yung mga magagaling sa lip reading. So medyo hindi natin dinig ito mga kasombreros, no, kung anong chika at pinag-uusapan ni Mamaha Salvador at saka ni Daniel Padilla. Pero if I'm not mistaken ay si Ma'am Kath mga kasombreros. Pero syempre yung mga itong pangtitis mga kasombreros ay parang part of past memories na lang po mga kasombreros, hindi na sa future. Kasi nga ang inyong Ma'am Catherine ay tisoy mga kasombreros. And then si Ma'am Catherine, no, may mga ganap din siya. Ganap pa rin after ng kanyang ng ball mga kasombreros. Nagpa-picture sila, no, ni Ma'am Angelica Panganiban na close din po niya or kaibigan din po niya mga kasombreros. And then si Pops Alden naman ay sobrang busy, no, sa pagja-jogging. Actually parang kanina meron silang event na run for a cause, no. Meron siyang magpaparang charity, no. Ito yung parang pauna nila sa kanilang lights camera run sa May 12 mga kasombreros. So kasama niya dito si Ma'am Julia Barreto tsaka si Ma'am Barbie Forteza, tapos yung ibang mga lumahok din mga kasombreros, no, na mga fans. So as usual kasama sina Marlene Capones, sina Sir Mauro Lumba at saka si ang Kim Pao, no, andito rin actually mga kasombreros. Si Sir Alden ay naka shades, tapos nagwa-warm up sila mga kasombreros, no. Ang kanilang warm up po ay ang kukulit nila mga kasombreros, no. Ang Kim Pao talagang parati nito na ano, no, kung parang kasama ni Sir Alden mga kasombreros na sumusuporta din sa charity at saka passion ni Sir Alden mga kasombreros na advocacy, na healthy na advocacy mga kasombreros, yung pagpo-promote ng healthy and physical lifestyle mga kasombreros, yung jogging nga po. Tapos tumakbo na sila na after ng kanilang warm up mga kasombreros. Tapos marami ring picture taking, tapos parang nagkaroon sila ng awarding ceremony dito mga kasombreros kasi marami ang lumahok. So ano ito, alam ko may parang maliit na amount na registration, tapos mapupunta sa isang charity or sa isang purpose mga kasombreros, na ang layunin po ay tumulong din sa mga nangangailangan po mga kasombreros. So nakakatawa kasi si Sir Alden, no, dati gaming talaga siya, no. Talagang gamer siya mga kasombreros, pero parang tinigil niya yon kasi parang red flag kay Ma'am Catherine yung gamer mga kasombreros, kung kaya itinigil niya. So isa sa mga interviews nila actually na panood ko dati na parang nagulat sa Ma'am Catherine na gamer ka, parang ganun. So parang unang ano yata nila ng Hello Love Goodbye yon, if you're not mistaken. Tapos parang so parang naisip niya na red flag, so itinigil niya mga kasombreros, kung kaya tinuon niya sa mas healthy at saka mas mas mainam at beneficial na passion or activity, which is yung yung pagtatakbo mga kasombreros. So sasali siya sa Tokyo na pagtakbo mga kasombreros, no, sa 2026. So that's next year mga kasombreros. And then ito, sobrang cute nito kasi kilala ng bata si Sir Alden mga kasombreros. Alam ko sa si anak ni Mauro Lumba mga kasombreros. So nakita niya kasi yung yung picture ni billboard ni Sir Alden mga kasombreros habang sila po ay bumabiyahe. Tapos ito po yung BDO Auto Loan picture or billboard niya, Box Office King. So ang cute ng reaction ni baby. Ang cute ng kanyang reaction mga kasombreros, so kasama ang kanyang mama at papa. So anak ito ni na Mauro Lumba at saka ni Ma'am Marlene Capones mga kasombreros, na tropa pips ni Alden. And syempre, no, si Ma'am Catherine po ay coach niya si Sir Mauro
Lumba. So alam natin ang storya behind mga kasombreros. Alright, so naman po sa ating Kathleen items para po sa ating Word of God. Sobrang ganda po nito. Tanggapin na may pasasalamat. So 1 Timothy chapter 4 verse 4, for everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Sa Tagalog, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pasasalamat or pagpapasalamat. Alam niyo po mga sombreros, kagaya ng parati natin inulit-ulit dito na araw-araw kailangan nating punuin ang ating mabibig ng pasasalamat. Kagaya ng isang tatay or nanay, for example, binigyan mo yung anak mo ng baon, tapos imbis na magpasalamat, nagreklamo pa. Ano ang mararamdaman mo bilang nanay, bilang nagbigay? So, sabihin mo, sige, susunod, mas babawasan ko pa yan, mas hindi kita bibigyan ng binibigyan mo ng rason ang magulang mo, binibigyan mo ako ng rason para hindi ka bigyan ng baon. Parang, so, diba? So sa ating level lang tao, nakita natin dito na masakit para sa atin na imbis na magpasalamat, nagreklamo pa. How much more sa Panginoon natin na mabuti, no? Walang masama sa kanya mga kasombreros. Sabi dito, for every creature of God is good. Yung Greek ng all the creatures, or all that God has created ay pankisma. Okay, that is as He made it. Sa verse pa lang mga kasombreros, malinaw na sinasabi na ang lahat ng nilikha ng Diyos, okay, nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat. So ang sinasabi niya dito, it is good in its place, no? Yung purpose, yung design, yung intention kung bakit nilikha ng Diyos ang mga bagay ay para sa ikabubuti at for the good purpose, for the good cause mga kasombreros. But it should not be inferred that a thing which is poisonous in its nature is good for food because it is a creation of God. So may mga pilosofo kasi talaga na paano yan, ito poisonous, na ito may lason. So syempre may mga bagay na hindi mo ibang gamit, ganun siya mga kasombreros, no? Hindi siya lahat sa pagkain, hindi siya lahat po pwedeng itanim, lahat hindi pwedeng alagaan, hindi. So may mga may mga kanya-kanya silang kumagapa role sa mundong ito. Let's say yung mga ipis, di ba, sabihin natin yung ipis. Mga ipis po, no, hindi natin ma-underestimate ang kanilang purpose, kasi sila rin yung kumbaga yung mga nabubulok na mga bagay-bagay sa mundong ito, no, yung mga pagkain for example, and then sa mga trash bins or trash cans for example. So may mga kumbaga sa nature, no, sa ecosystem mga kasombreros na ginagalawan natin sa mundong ito ay meron silang role, kahit nga yung mga uod at saka mga earthworm, di ba, yung mga bulati mga kasombreros, no, sila yung taga-decompose at produce ng fertilizer na natural mga kasombreros. Pag yung mga nabubulok na balat ng prutas or ng gulay for example, so kapag nilagay mo sa lupa, so magdi-decompose and magiging pataba. So yung meron silang tulong. They were created for a good purpose. So wag lang natin kainin yung mabulati, no. So ibang purpose nila, pero pasalamatan natin sila because they were created by God and nothing to be refused. Sabi dito, nothing that God has made for the purposes for which He designed it. The necessity of the case, the exigency of the passage requires this interpretation. It cannot mean that we are not to refuse poison if it offered in our food, or that we are never to refuse food that is to us injurious or offensive, nor can it anymore mean that we are to receive all that may be offered to us as a beverage. So kumbaga parang meron tayong kakayanan, meron tayong option na mag-refuse, na mag-hindi, kasi may mga necessities tayo sabi dito na iba-iba. For example, may lason na nga, so for example yung medical necessity, kasi nga ni-require ng doktor, hindi pa pwedeng ganito, hindi pa pwedeng. So based on medical necessity, based on mental necessity, social necessity, financial necessity, social necessity, and so on mga kasombreros. But in general, it should be received with thanksgiving and pasasalamat sa ating puso at ating bibig mga kasombreros. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po mga kasombreros, and paalam po.